Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Ilang hit songs ng Disney ginawa ng sign language form reanimation. Coffee shop sa Parañaque kinalampag ng dalawang customer, may-ari. Todo sorry matapos sumunong late magising. Babala laban sa nakaw na kasava na may cyanide inilabas ng Davao del Norte. Halos 30,000 pesos na halaga ng kasuotan mula sa isang international brand binatikos sa social media. Lalaking arestado dahil sa pagkukunwaring na-kidnap at na-hold up sa isang mall sa Ermita sa Maynila. American singer Josh Groban nag-propose kay Natalie McQueen sa Disneyland. At Kendall Jenner, Jacob Elordi, iniintrigang may something. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, tiyak ay marami ang nakaranas ng last song syndrome o LSS sa ilang hit songs ng family entertainment and media company na Disney. Mula sa kanilang mga sikat na cartoon movie gaya ng Moana, Frozen at Encanto. Kaya naman, good news para sa mga Disney fan dahil ang ilang kanta nito ay nire-animate ng Disney into sign language form. Ang buong detalye panoorin sa report ni Dustin Bayog. Sinong hindi napasing along sa mga kantang pinasikat ng Disney mula sa kanilang mga hit animated films? Nariyan ang We Don't Talk About Bruno mula sa Encanto. O sa kantang Beyond sa Part 2 ng musical adventure film na Moana. With the future of our people still defined, can I go beyond? At sa kantang The Next Right Thing ng Frozen Part 2. Stumbling blindly toward the light and do the next right thing. And with the dawn, what comes then? Kung nagbigay ito ng paggumaling at aliw mula sa audience, ay mas ginawa itong special ng Walt Disney Animation Studios. Dahil ang mga nasabing kanta ay nire-animate ang Disney into sign language. Ito ay pakikisa nila sa National Deaf History Month sa Amerika ngayong April 27 kung saan isinali nila mga kanta sa American Sign Language para sa mga deaf community audience. Ito ay dinirect ng batikang animator na si Hiram Osmond, katuwang ang artist director na si DJ Kurz at kanyang grupo na Deaf West Theater at ang sign language reference choreographer na si Catherine Sacchetti. Aabot sa 20 animators na nagtulong-tulong para sa proyekto kung sa pinag-aralang mabuti ang pagsasalin ng lyrics sa sign language kung sa mas binigyang pansin ang konsepto at emosyong binibigay ng mga kanta. Malaking hakbang daw ito para sa mabagong henerasyon na kabilang sa deaf community na maintindihan ang mensahe ng kanta at pagkaroon ng koneksyon sa pinadadaman nitong mga emosyon. Samantala, mapapanood ang 3 reanimated songs sa Disney Plus ngayong Martes o Lunes sa Amerika, kasabay na naturang selebrasyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, aanhin mo good morning kung ikaw rin naman ay tanghali na gumigising. Laking gulat at tuwa kasi ng may-ari ng morning coffee shop na ito sa Parañaque nang tila kalampagin na sila ng 2 nursing students na naghihintay sa kanilang magbukas ng cafe. Bukas na kasi dapat ang cafe, pero makikitang nakakandado pa rin ito. Ang paliwanag alamin sa report na ito.
Sa CCTV footage na ito, makikita ang dalawang nursing students na tila may sinisipat sa loob ng isang establishmento sa San Dionisio sa Parañaque City. Maliwanag man ang sikat ng araw at marami mang dumaraan, tuloy pa rin sa pagdungaw sa bintana ang mga dalaga na parabang may binabalak. Pero ang dalawa, hindi mga magnanakaw, kundi mga customer ng gusali na isa palang coffee shop. Batay sa timestamp, kuha ang video pasado alas 9 ng umaga, 10 minuto ng lampas sa opening hours ng tinawag pamanding Morning Coffee and Tea. Napatsa tuloy ang dalawa sa store, sabay tanong kung magbubukas daw ba sila. Todo sorry naman ang may-ari ng cafe na minalong na late lang ng gising. Ang mga netizen hindi rin pinalampas ang kwelang eksena na caught on cam. Ang cafe dapat na raw mag-rebrand at magpalit ng pangalan kung di naman daw pala ito kayang panindigan. Morning coffee raw, pero tanghali na nagbubukas. Biro pa ng cafe, next time raw ay bibigyan nila ng susi ang dalawang babae para sila na raw ang magbubukas ng tindahan. Mabilis namang humakot ng 100,000 views sa Facebook ang viral video. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, naglabas ng babalang Tagum City Agriculture Office patungkol sa industrial cassava na naglalaman ng mapanganib na kemikal. Ninakaw daw kasi ang 10 sako ng cassava sa sakahan ng isang barangay na pinangangambahang makonsumo ng publiko. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Nagbabala ang Tagum City Agricultural Office sa publiko kaugnay ng nakaw na industrial cassava o balanghoy na naglalaman ng mapanganib na kemikal na cyanide. Ayon sa tanggapan, 10 sako ng cassava o tinatayang tig 60 kilos bawat isa ang ninakaw mula sa isang sakahan sa barangay Pagsabangan. Binigyang diin ng opisina na ang naturang uri ng cassava ay hindi para kainin dahil sa mataas nitong taglay na hydrocyanic acid, isang anyo ng cyanide na maaaring makalason. Pinayuhan ng publiko na huwag bumili o kumonsumo ng kahina-hinalang cassava na ibinibenta sa merkado at agad i-report sa mga otoridad ang sinumang sangkot sa pagbibenta nito. Ayon sa mga eksperto, ang tinatawag na bitter cassava ay maaaring maglaman ng hanggang 400 mg ng cyanide kada kilo. Upang maging ligtas kainin, kinakailangan nitong dumaan sa masusing proseso tulad ng pagbabalat, pagkudkod, matagal na pagbabad at maayos na pagluluto. Babala rin ng mga medical professional, delikado ang pagkain ng hilaw o hindi wastong naihandang cassava dahil sa natural nitong cyanide compounds. Ang chemical na ito ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na gumamit ng oxygen at maaaring magdulot ng pananakit ng dibdib, pagkahilo, hirap sa paghinga, pagduduwal at pagbabago sa tibok ng puso. Sa matinding kaso, maaari itong humantong sa pagkawala ng malay, koma at kamatayan. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, inspirasyon o cultural appropriation? Yan ang tanong ng mga netizen matapos mag-viral ang tila Indian-inspired na palda mula sa isang sikat na international brand. Paano ba naman kasi ang halaga raw ng nasabing kasuotan ay papalo ng halos 30,000 pesos. Napuna pa nga ang nasabing Western brand dahil sa paggamit nila ng tradisyonal na disenyo ng walang proper acknowledgement. Ang iba pang impormasyon sa report ni Mika Ariap. Mahalaga sa bawat bansa ang pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Pero paano kung ito ay ginagamit ng walang sapat na pagkilala o kredito? Tulad na lamang ng isang sikat na international brand na naglabas umano ng isang Indian-inspired na kasuotan. Ang nasabing palda ay ibinibenta raw ng Ralph Lauren sa halagang umaabot halos 30,000 piso. Nakalista ito sa kanilang website bilang print cotton wrap skirt na may disenyong iniuugnay sa tradisyonal na bandani tie-dye mula sa rehiyon ng Gujarat at Rajasthan sa India.
Hindi ito nagustuhan ng ilang netizens na ayon sa kanila ay isang halimbawa ng cultural appropriation dahil sa umano'y pagkopya at tila hindi mabigyan-bigyang sapat na kredito ang bansang pinagmulan nito. Sa kasalukuyan, wala pa namang opisyal na pahayag ang Ralph Lauren ukol sa nasabing issue. Samantala, bukod sa naturang brand, naharap rin noon ang ilan pang sikat na fashion brand gaya ng Prada at Dior sa umanong cultural borrowing, kung saan hindi kinikilala ang kultura at tradisyon na pinaniniwalaang pinagmulan ng ilan sa kanilang mga produkto. Para sa DZRH TV, ito si Mika Aryar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, inaresto ngayon ng mga otoridad ang isang lalaki na nagpanggap na nakidnap at na-hold up sa isang mall sa Ermita. Lumabas kasi sa pagsisiyasat na hindi totoo ang salaysay ng lalaki at ginawa lang ito para pagtakpan ang pagkatalo sa sugal. Ang buong kwento sa report na ito. Isang mister na nagkunwaring kinidnap at na-hold up upang pagtakpan ang kanyang pagkatalo sa online gambling na scatter ang inaresto ng Manila Police District. Kagad binitbit sa presinto si alias Jervis, isang seaman, matapos umamin na nagkunwari lamang siyang na-hold up at dinukot bago iniwan sa Mel Lopez Boulevard ng mga suspect. Nabatid na nagtungo si alias Jervis sa MPD Station 1 para i-report na dinukot siya bago hinold up sa Ermita, Manila. Mabilis namang umaksyon ng mga tauhan ng MPD Station 1 at nagsagawa ng CCTV backtracking sa lugar, ngunit walang nakitang ebidensya sa naganap na pang-hold up. Sa gitna ng interogasyon ng mga pulis, napaamin din ng suspect na natalo siya sa scatter at hindi niya alam paano ipaliliwanag sa kanyang live-in partner na wala na ang 65,000 pesos na pera na para sana sa kanyang visa processing. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng MPD kung kakasuhan ito ng just vexation ang sugarol na mister. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng Hollywood, engaged ng American singer na si Josh Groban sa theater actress na si Natalie McQueen. At model socialite na si Kendall Jenner at aktor na si Jacob Elordi exclusively dating na nga ba? Narito ang report ni Showbiz Angel. Engaged na ang You Raise Me Up hitmaker na si Josh Groban sa theater actress na si Natalie McQueen. Talagang magical ang naging proposal dahil sa Disneyland. Binitawan ng singer ang tanong na will you marry me sa kanyang girlfriend. Ayon sa soon-to-be groom, siya mismo involved sa pagdedesign ng engagement ring para sa magiging misis. Kung matatandaan, huling nag-concert sa Pinas si Josh Groban nito lang Pebrero na ginanap sa Mall of Asia Arena. Samantala sa iba pang balita, mula pa rin sa Hollywood, kasunod namang haka-hakang may something kina Kendall Jenner at Jacob Elordi, kumpirmadong ilang buwan nang nasa getting to know stage ang dalawa batay sa ulat ng People magazine. Mga gunita na unang nalink ang modelo at aktor sa after party ng 2026 Oscars. Ngunit lalong umugo ang dating rumors matapos silang maispatan sa Weekend 1 ng Coachella kasama ang ilang kaibigan. Si Kendall ay huling naiugnay sa Puerto Rican superstar na si Bad Bunny. Sa ngayon wala pang ilabas na pahayag ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.